Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Binabati ko po kayong lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at syempre sa mga minamahal po naming benefactors. Sa lahat po na tumutulong sa amin upang maitaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, ang aming pong pagkilala at pasasalamat sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa at welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita mula sa ika-6 na kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Bahagi pa rin po ng Bread of Life Discourse, mga talata 22 hanggang 29. Kumain ng mga tao at nabusog, kung kaya't patuloy na silang sumunod kay Jesus. Sinusundan ng Panginoon, hinahanap ang Panginoong Jesus. At sinabi ng Panginoon, kaya niyo ako hinahanap dahil kayo ay kumain at nabusog. Hanapin niyo yung pagkain hindi nasisira at nagdadala pa sa buhay na walang hanggan. Jesus is referring to Himself as the bread of life, na siyang dapat na hinahanap at hindi lang yung pagkain na bumusog sa kanila. Sabi nga, look for the giver and not only for the gift. Kaya ang title po ng aking pagninilay na ibabahagi ay nagsasabing, hanapin natin si Jesus sa tamang dahilan. The Gospel reading goes straight to the heart of our priorities in life. What are you looking for? Ano nga po ba ang hinahanap natin? Are you looking for things that will give you comfort? Are you looking for things that will satisfy your cravings? O naghahanap ka ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan? Are you working hard for the food that perishes and only working slightly for the food that endures for eternal life? Meron pong dalawang mahalagang tanong na magandang pagnilayan at hinahayaan tayo ni Jesus na bigyan ng kasagutan ang mga katanungan ito. Ang unang tanong ay nagsasabing, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? What do I want in life? Spend time with that. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano nga ba talaga ang gusto mo sa iyong buhay? What do you want? What is your heart's desire? Sa totoo lang ho, kung tayo po ay magiging totoo lang sa ating sarili, we would possibly be surprised to discover na marami sa mga hinahanap natin sa buhay ay mga bagay na, oo, nagbibigay ng kaligayahan, pero hindi nagtatagal. Hindi ito yung pinakamahalaga. Ang hinahanap ng marami sa atin ay yung mga bagay na, oo nga, nagbibigay ng kasiyahan, pero hindi ganap na kasiyahan ang ibinibigay. Ang totoo, kung titingnan lang siguro ni Jesus, ang tunay na nilalaman ng ating puso, baka ang makita niya ay hindi ang kanyang muka, kundi ang muka ng maraming bagay na magamat nagbibigay ng kaligayahan ay maaring pansamantala lamang. Recognizing these desires are actually the first step to discovering kung ano ba talaga yung mga bagay na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Yung bagay na nais na bigay ng Panginoon sa atin. And the second question is, are you looking for Jesus for the right reason? Hinahanap ba natin si Jesus sa tamang dahilan? O baka hinahanap lang ang Panginoon dahil may gusto lamang tayo hingi sa Kanya?
at hindi naman talaga siya ang hanap natin. When we are sick, we look for a doctor, and that is okay. Kapag ang bata ay umiiyak, kalimitan niyang hinahanap ay ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na po ang nanay, na palaging gustong pagsusumbungan. When we are lost and confused at the same time, lumalapit tayo sa Diyos at naghahanap tayo ng kasagutan sa maraming tanong na hindi natin mabigyan ng sagot. But ideally, we should look for God for the right reason and for the right thing. Kung minsan kasi, kaya tayo lumalapit sa Diyos, mali ang ating dahilan. Hinahanap natin ng Diyos, pero ibang bagay naman ang nasa isip natin. Hanapin natin ng Diyos para sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kahulugan sa buhay. Do not treat God as if He were a commodity or a thing that we can use only to satisfy our desires, our cravings, and wants as well. Maganda siguro na tanungin natin ating sarili sa pagninilay na ito, bakit ko nga ba hinahanap si Jesus? Bakit nga ba ako lumalapit kay Jesus? Kaya sa ating ebanghelyo, malinaw that Jesus admonishes the crowd for seeking Him for the wrong reasons. Kaya nila hinahanap ang Panginoon at si Jesus na mismo nagsabi dahil sila ay nabusog at kumain. Kaya sabi ng Panginoon, ang hanapin ninyo ay yung pagkaing matapos yung tanggapin ay may kakayanan pang magdala sa inyo sa buhay na walang hanggan. At ang tinutukoy po ni Jesus ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Because He is our bread of life. Siya ang pagkain bumaba mula sa langit na ibinigay sa atin ng Ama upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sad to say that the world is too easily impressed by the cult of all sorts of celebrities, not minding looking for more important things. Kung minsan, mababaw ang kaligayahang hinahanap natin, kung kaya't hinahanap natin ito sa mga mabababaw na bagay din. Remember that there's more to life than money and material provisions. Kaya, sa pagninilay na ito, sama-sama tayong manalangin at sabihin natin, Lord, help us to seek You more than anything. Lord, help us to seek You for the help that we need and for the healing that we all looking for. But more than that, help us to seek You out of love. Help us to love You more and more. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Hanapin natin si Jesus dahil nagmamahal tayo sa Kanya at hindi lamang dahil sa mga bagay na ipagkakaloob niya sa atin. Kung nakatulong po at yung nagustuhan, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating pong April 23, celebrate po ng National Shrine of San Antonio de Padua ang ikalimang anibersaryo ng Solemn Declaration sa pagiging pambansang dambana. Ang April 23 po ay araw ng Martes, kung kaya't meron po tayong 6 na misa sa maghapon. Ang misa po sa 10:30 ng umaga ay pamumunuan po ng kanyang kabunyian, ang Archbishop po ng Manila, Jose Cardinal Advincula. Sa mga activities po na magaganap sa araw na ito, inaanyayahan po namin kayong makiisa. Meron din pong gagawing grand processions ng mga diocesan shrines ng Diocese ng San Pablo sa ika-4 ng hapon sa nasabing araw, April 23. Tulungan niyo po kami na magdasal upang maging matagumpay ang gawain ito. At sa anumang pong tulong na inyong may pagkakaloob sa amin, kami po ay lubos na magpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.